Magandang umaga po sa ating lahat at welcome pong muli sa ating daily devotion. Sa umagang ito ang ating pong pag-aaralan sa ating daily devotion. Sa umagang ito matatagpuan po sa Book of Mark chapter 12 verses 30 to 31. Kung nandiyan na po tayo ay ating pong buksan ang ating mga Bible sa Book of Mark chapter 12 verses 30 to 31. Basahin ko na po sa verse 30. Ang sabi po natin banlaklat, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandments." 31. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. Amen. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kami po salamat sa umagang ito, Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito, Panginoon, na kami po inyong binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay amin po itong may apply sa aming sariling pamumuhay sa araw-araw bilang isang mananampalataya. At dalangin din po namin ito na makatulong po ito sa amin upang ma-expand na aming isipan para sa pagpapagamit sa inyo, Panginoon. Ito sa dalangin sa ngalan ni Kristo namin tagapagligtas. Amen. Amen po. So bago po tayo magpatuloy ay makakapakinig po muna tayo ng isang awitin. Amen. Maraming salamat po sa awitin na yan at hayaan nyo pong tayo na po'y bumalik sa ating pag-aaralan, sa ating daily devotion sa umagang ito. At hayaan nyo pong basahin ko pong muli ang Mark chapter 12 verses 30 to 31. Sabi po nating banalaklat, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandments." 31. And the second is like, namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandments greater than this. Amen po. So napakaganda po ng ating verses na binasa sa Mark chapter 12 verses 30 to 31. Ang ating pong devotion sa mga ito, binigyan ko pito ng title na The Great Commandment and the Great Commission. Amen po. So ito nga po ang sinabi ng ating Panginoon na kung saan ay binigyan tayo ng command ng ating Panginoon na kung saan tayo ay patuloy na magagamit para sa ating Panginoon. At ang ating devotion na ito ay binigyan ko ito ng 2 puntos. The first one is the Great Commandment, loving God with all our heart and mind, and loving neighbor as ourselves. Amen po. So sinabi nga po dito ng ating Panginoon na kung saan ay ating pong ibigin ang Panginoon ng buong puso, buong isipan, buong lakas, at buong buhay natin itong ibigin ng ating Panginoon. At ganoon din po, sinabi din po ng ating Panginoon na nabasa natin sa kanina sa chapter 31 ng Mark, na kung saan ay ibigin po natin ang ating kapwa, ang ating mga kapitbahay, mga nakasalamuhan natin sa araw-araw, maging sa atin sa trabaho, maging sa labas na kung saan tayo ay pumupunta, ay atin pong ibigin ang bawat isa, ang mga tao na nakapaligid sa atin. Yun po, napakaganda po ng mensahe sa atin ng Panginoon. Dahil dito po ay tayo po ay nagkakaroon ng commandment ng ating Panginoon na ating pong may apply sa ating sarili sa pangaraw-araw, na kung saan ay sinabi po ng ating Panginoon kanina, natin pong ibigin ang lubusan ng ating Panginoon at maging ang ating kapwa ay atin din po itong ibigin tulad ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Amen po. So pangalawang puntos, the second one is the Great Commission. Preaching the gospel and making disciples all around the world. At doon nga po ito natin matatagpuan sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Basahin ko po. Sinabi po sa atin ng Matthew chapter 28 verses 18. "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me, and heaven and on earth." 19. "Go ye therefore and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." 20. "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end
of the world. Amen po. So napakaganda po na sinabi sa atin ng ating Panginoon na kung saan kung tayo po ay patuloy na magpapagamit sa ating Panginoon, kung tayo ay patuloy na i-share ang kanyang salita, ay ang Panginoon po ay nakaalalay sa atin at siya po ay nandyan sa atin magpakailanman at habang buhay tayong kanyang sasamahan para magawa po natin ang ating tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Walang iba kundi ang pag-ibig sa atin sa ating Panginoon ay ang pagpapatuloy natin sa ating pagpapagamit sa ating Panginoon at pagpapatuloy din po sa pag-share ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong itong ibahagi, patuloy po natin itong ibahagi sa ating mga nakasalamuha sa araw-araw na kung saan ito po ay commandment sa atin ng Panginoon na kung saan tayo po ay patuloy na kanyang magpapagamit sa kanya at tayo po ay patuloy na mag-share ng salita ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nakasubaybay sa atin upang tayo ay gabayan sa lahat ng oras, upang tayo ay kanyang suportahan kung ano man ang ating mga pagkukulang sa buhay ay pupunan po ito ng ating Panginoon. Ngayon po, napakabuti po ng ating Panginoon at kanya po tayong inibig kahit na tayo noon ay tayo po ay nagkulang sa kanya. Dahil dito ay ipinakita sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay maging isa din pong good example at good witness sa ating Panginoon. Kung tayo po isang good example sa ating Panginoon na hindi po tayong mahihiya na ibahagi ang salita ng Panginoon at ibalita sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po. Dahil dito, sinasabi nga po ng ating Panginoon na kung tayo man po ay patuloy at kung tayo po ay umiibig sa ating Panginoon ay atin po itong ipakita sa Kanya. Amen po. So, bilang isang aral sa atin, bilang isang application sa ating buhay, ay huwag ho natin kakalimutan ng ating Panginoon na kung saan man tayo magpunta at na kung saan man tayo napadpad ay atin po itong patuloy na ilagay natin sa ating puso at isipan na ang Panginoon ay napakabuti sa atin at atin po itong i-share lamang sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan ng ating Panginoon na kung saan ay sila po naguguluhan. Atin pong itong ibahagi at dahil nga po tayo man po ay nag-aral din po ng salita ng Diyos at alam naman po natin kung ano tama at mali, ay atin po itong unti-unting i-share. Pagbibigay lamang po ng tracts, napakahalaga rin po ito. Dahil ito po ay marami pong taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang problema sa buhay. Naghahanap ng kasagutan kung paano sila maililigtas sa mga kapahamakan. Ang sagot po, at tayo po ay bilang isang mananampalataya, isa po tayong mga sinabi nga po ng sa verses sa Bible na kung saan ay the harvest is plenty but the laborers is few. Amen po. Kung naalala po natin, ay sinabi din po ito sa atin ng Panginoon na kung saan ay tayo po yung patuloy na magpagamit sa ating Panginoon, na kung saan ay mas marami pa po ang hindi pa nakakilala sa ating Panginoon at mas kakaunti po ang mas nakakilala sa ating Panginoon. So atin po itong ipagpatuloy lamang at huwag po tayong susuko hanggang sa dumating ang ating Panginoon at nakita po tayo po ay hindi sumusuko at nagpapatuloy lamang, ay bibigyan po tayo ng reward ng ating Panginoon. Yun po ang napakagandang balita na sinabi po sa atin ng ating Panginoon. Amen po. So nawa po ang ating pong napag-aralan sa umagang ito ay magbigay po ito ng encouragement sa bawat isa na kung saan ay tayo lamang po ay magpatuloy sa ating Panginoon at sa gawain. Amen po. So tayo po manalangin. Panginoon, kayo papasalamat sa umagang ito sa lahat, Panginoon, sa aming mga napag-aralan at nabasa na inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay aming po itong ma-apply sa aming buhay, sa pang-araw-araw. At aming po itong magampanan ang aming trabaho para sa ikakalago din po ng inyong gawain, Panginoon. Ito po sa dalangin sa ngalan ni Kristo ang tagapagligtas. Amen. Amen. So maraming salamat po.